Kumusta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda, at syempre sa lahat ng sumusubaybay sa ating channel. Ako ang inyong YouTube angler at ngayon ay sisilipin natin ang prognosis ng pangingisda para sa isang napaka-interesanting araw, ang 9 ng Nobyembre, 2025. Bakit ko nasabing interesante? Dahil ang araw na ito ay puno ng hamon, pero kasama rin ang potensyal para sa mga nakakagulat na huli, lalo na kung alam natin ang tamang diskarte. Kaya't huwag kayong bibitaw dahil sa video na ito, ibabahagi ko ang lahat ng kailangan ninyong malaman para sa posibleng tagumpay sa pangingisda sa kabila ng pabago-bagong panahon. Tara, sisimulan na natin. Una, pag-usapan natin ang mga target na isda para sa araw na ito. Para sa dorado, mahi-mahi. Sa buwan ng Nobyembre, aktibo pa rin ang mga dorado, lalo na sa mga open waters, dahil sa inaasahang mga pag-ulan at posibleng bahagyang pagtaas ng hangin, maaaring mas makahanap sila ng pagkain sa mga bahagi kung saan ang tubig sa ibabaw ay bahagyang magulo na nagtatago ng maliliit na isda, kung saan ang tubig ay umaabot sa halos 29 na degree Celsius. Iyong mangingisda na may bangka, subukan ng trolling malapit sa mga weed lines o anumang floating debris. Ang mga artipisyal na pain tulad ng colorful skirted lures or deep diving crankbaits ay magiging epektibo. Kung mahina ang kagat sa ibabaw, subukan ng live bait tulad ng maliliit na isda na may light tackle sa mas malalim na bahagi. Para sa lapu-lapu, grouper, at maya-maya, red snapper. Ang dalawang ito ay paborito ng marami at laging matatagpuan sa mga bahagi ng reef at mga rock structures. Sa mga panahong may pag-ulan, madalas silang magtago sa mas malalim na bahagi o sa mga butas sa koral. Ang temperatura ng tubig na nasa halos 29 na degree Celsius ay komportable para sa kanila. Ang pinakamahusay na diskarte ay bottom fishing, gamit ang live shrimp, squid o sariwang hiwa ng isda. Kung malakas ang alon sa open sea, maghanap ng mga sheltered coves o mga bahagi ng reef na protektado sa hangin. Gumamit ng matibay na linya at rigs dahil kilala ang lapu-lapu sa paghila papunta sa mga bato. Para sa tilapia, freshwater. Para sa ating mga kaibigan na mas gusto ang sariwang tubig, ang tilapia ay laging isang magandang opsyon, lalo na sa mga lawa at ilog na hindi apektado ng malakas na alon. Sa mga araw na may bahagyang pag-ulan, mas nagiging aktibo ang tilapia. Yung mga lugar na may maraming halaman sa tubig o mga lily pads, pati na rin sa mga gilid ng bangko, ay mainam na hanapin. Gumamit ng light tackle na may float, at ang pinaka-epektibong pain ay earthworms, bread, or pellets. Ang isang maliit na pamamaraan ay ang mag-chum ng konting tinapay para ma-attract ang isda sa inyong pwesto. Ngayon, tingnan natin ang mga kondisyon na makakaapekto sa ating pangingisda sa araw na ito. Panahon. Sa 9 ng Nobyembre, 2025, inaasahan natin ang bahagyang pag-ulan sa buong araw at gabi. May 70% na posibilidad ng pag-ulan sa araw at 40% sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa pagitan ng 27 hanggang 28 degree Celsius. Ang humidity naman ay nasa 83%. Ang atmospheric pressure ay posibleng bumaba dahil sa inaasahang paglapit ng isang potensyal na superbagyo na uwan na maaaring magdulot ng masamang panahon simula sa araw na ito, lalo na sa Northern Luzon at Visayas. Ang pagbaba ng presyon at pag-ulan ay karaniwang nagiging sanhi ng pagiging mas matamlay ng isda at paglipat sa mas malalim na tubig. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng dagat sa Pilipinas sa buwan ng Nobyembre ay nananatiling mainit, nasa average na 28.9
na degree Celsius na umaabot hanggang 34 na degree Celsius sa mga pinakamainit na bahagi. Ito ay mainam para sa karamihan ng mga tropikal na isda. Ang matatag na mainit na tubig ay nagpapalusog sa mga isda, ngunit ang biglaang paglamig dahil sa malakas na ulan o bagyo ay maaaring magpabago sa kanilang paghahanap ng pagkain. Yugto ng manang buwan. Sa siyam ng Nobyembre, 2025, ang yugto ng buwan ay waning gibbous o lumiliit na gibbous moon. Ang buwan ay may 77 hanggang 79.9% liwanag at paunti na ng paunti. Ayon sa mga popular na paniniwala, ang lumiliit na buwan ay karaniwang nagdudulot ng moderate o average na kagat ng isda, lalo na sa umaga at gabi. Gayunpaman, sa mga araw na may masamang panahon tulad ng inaasahan, ang impluwensya ng buwan ay maaaring ma-override ng weather conditions. Ito ay isang araw kung saan ang matagumpay na pangingisda ay mangangailangan ng tiyaga at angkop na lokasyon. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang buwan ng Nobyembre ay panahon kung saan ang ilang species tulad ng galunggong ay nasa rurok ng kanilang spawning season na nagiging dahilan ng closed fishing season sa ilang lugar tulad ng Northeast Palawan at Visayan Sea. Ito ay nagpapahiwatig na ang pangingisda sa mga species na ito ay limitado o ipinagbabawal. Dahil sa inaasahang pag-ulan at posibleng bagyo, ang aktibidad ng mga isda sa dagat ay magiging kapritsoso. Ang mga isda ay maaaring lumipat sa mas malalim na bahagi o sa mga protektadong lugar. Kaya, ang pangkalahatang kagat ng isda ay magiging katamtaman hanggang mahina at maaaring maging kapritsoso. Lalo na sa dagat, ang mga sariwang tubig tulad ng lawa ay maaaring magbigay ng mas magandang kagat dahil mas matatag ang kanilang kondisyon. Kaya ang aking huling pagtatasa, ang 9 ng Nobyembre, 2025 ay magiging isang kapritsosong araw para sa pangingisda sa dagat dahil sa posibleng bagyo, pabago-bagong presyon at pag-ulan. Gayunpaman, sa mga matutulungin na mangingisda at may tamang diskarte, lalo na sa mga protektadong lugar o sa sariwang tubig, may pag-asa pa rin para sa magandang huli. Kaya mga kaibigan, tandaan ninyo ang mga tips na ito. Ang susi sa pangingisda sa araw na ito ay ang pagiging handa sa pagbabago ng panahon at ang pagpili ng tamang lugar. Sana ay maging matagumpay ang inyong araw ng pangingisda. Ni isa mang buntot, ni isa mang kaliskis. Huwag kalimutan, kung nagustuhan ninyo ang video na ito at marami kayong natutunan, i-like, i-share, at syempre, mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang fishing prognosis at tips. At syempre, sa comment section sa ibaba, sabihin ninyo sa akin, saan kayo plano mangisda sa 9 ng Nobyembre? Ano ang inyong paboritong diskarte sa mauulang panahon? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan at obserbasyon. Hanggang sa susunod na video, mga ka-angler, tight lines.